Hello, welcome to Virgo Philippines. Ako po si Madam P at ito yung reading natin for Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Take only what resonates. Bali, hindi ito magre-resonate sa lahat ha. Kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. Anyway, kung hindi ka pa nakaka-subscribe, of course, mag-subscribe ka na sa ating channel. Hit the notification bell at ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, and share. If you don't like the way I read, pwede ka namang mag-next video. Let's start what we have here for the sign of Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Okay. Virgos. You do have here the Hermit. Yeah, this is Virgo energy. Okay, the Hermit is clarified by the Queen of Swords. Okay. So, I feel like ngayon, meron ka mga kina-cut off, like, unti-unti. Hindi man siya mabilisan. With the Knight of Pentacles, unti-unti. Na may mga bagay kang tinatanggal sa sarili mo. Could be part of being a Virgo. Like, for example, perfectionist. Dati masyado kang perfectionist, pero unti-unti mong binabawasan yon or tinatanggal yon. Okay? And yung iba naman sa inyo, it could be yung pagiging masyadong practical, pwedeng ganun. Alin man ikaw ang bahala dyan. Yung iba naman sa inyo, pwedeng yung hard shell mo. Kumbaga ito yung shell mo, pero inuunti-unti mo yung bawasan. Yan. And it could be because wala rin namang masyadong mabuting maidudulot sa'yo yung paglalagay ng shell sa sarili mo, kasi parang ito yung nagiging dahilan pa nga kung bakit paano mo mailalapit yung sarili mo sa ibang tao. Ayan, so yung iba sa inyo ganun. Medyo binabawasan, hindi man completely, pero nandun yung pag-aalis nitong mga bagay na to unti-unti. Dahil una sa lahat, pwede nga na-affect din naman ito or na-apektuhan din naman ito yung relationship or connection mo sa iba. So hindi siya totally nakakabuti, bagkos nakakasama pa nga. Kaya yung unti-unting pagtanggal ay sa iyong sarili, no, yung mga kaugalian mo na hindi nakakatulong, ay ginagawa mo ito sa ngayon. So the person you're dealing with, ito medyo weird yung energy niya. The Chariot kasi nakikita natin, this is Cancer energy. Nandun yung could be a past person, umiiwas, lumalayo sa iyo itong person na to with the Justice card. Maybe kasi may marriage na involved. It could be you're married with this person, or ex-wife, ex-husband. Or with the Justice card, pwede may marriage na involved dito kung bakit umiiwas or lumalayo itong person na to. With the Star card, I feel like, lalo na yung iba, kung hindi kayo magkarelasyon or kasal nitong taong to, parang gusto niya ng ganun sa'yo. Umiiwas siya pero gusto niya ng relationship, ng partnership, ng marriage sa'yo. Parang yun yung pangarap niya And you do have the 7 of Wands. Medyo mahirap nga lang yun ngayon i-proseso or gawin sa katuparan. Pero nandun yung kagustuhan itong person na to na maisa katuparan na magkaroon ng relationship, partnership, pero umiiwas siya. Ang weird sa part na umiiwas siya. Okay? Umiiwas siya and doon lang ako na-weirdohan sa partner. So, ano emotions niyo sa isa't isa? Yung iba nga kasi, pwede umiiwas kasi may marriage na involved Kung sa side mo, sa side niya, kanino mang side. So, maybe ito yung dahilan ng iba. So, ano yung emotion niyo sa isa't isa? For the sign of Virgo. The Fool is here. 10 of Wands. Ito yung nakukuha ko Willing kang mag-take ng risk dito sa person na to. Okay. The Fool. Your energy is the Fool. Willing kang mag-take ng risk sa kanya. And the 10 of Wands, yeah.
willing kang i-end itong kung ano man yung mga bagay na dapat mong i-end sa buhay mo. I feel like you are already sanay sa distraction, sanay ka sa endings, sanay ka sa ang tawag dito, pag give up ng lahat to start sa simulang ulit. Parang sanay ka sa ganun. So, parang yung kung magkakaroon ng new beginning sa inyo ng person na para sa'yo, baliwala yun eh. Okay lang sa'yo eh. Especially if you really like something. Gusto mo talaga yung isang bagay. So, willing kang i-give up lahat. Magsimula ulit. Gawin ulit yung mga dapat mong gawin para mag-build or rebuild na naman ng bago. Maybe you do have Scorpio in your chart na nagiging dahilan kung bakit parang ganyan ka. Na kahit magsimula ulit from the start, from the scratch, okay lang. Especially with regards to home, with regards to alam mo yun, yung parang mawala na lahat. Okay lang. Start all over again, okay lang. Ganun ka. And the Ten of Wands, yan. You're willing to give up everything. Unfortunately, with the Eight of Swords, yung person na to is currently stuck in a situation. Seven of Cups is here. Eight of Pentacles. This person is nagpo-focus siya sa work, career. Pero yung Seven of Cups energy niya, nagde-daydream siya sa'yo eh. Nagde-daydream siya. And I feel like, ano talaga eh, gustong-gusto ka talaga nitong person na to eh. Nakatingin siya sa taas eh. Whenever na naiisip or naalala ka niya, napapatulala siya or ano. Wait lang, ang sakit. Nakaramdam ako ng sakit. Ayoko ng ganitong feeling, guys. Bakit yung pinaparamdam sa akin to? Nasasaktan siya eh. I feel like yung person mo nasasaktan siya sa tuwing naiisip ka niya. Na parang, alam mo yung mapapapuntong hininga na lang na parang, sayang. Ang laki ng panghinayang niya. Anyway, what will happen in the near future? In the near future sa inyong dalawa. Seven of Pentacles, the Devil. Seven of Swords. Two of Wands, Page of Wands. Bottom of the deck is the Two of Cups and the Tower. Four of Wands. Ano to? Wait nga lang guys. The Tower. Okay. In the near future, nakakita tayo dito ng I can see someone. I feel like yung person mo to eh. Makikita niya yung energy ng the devil. Which is, if you're in a if your person is in a relationship with someone, kung may karelasyon siya, tapos yung person niya, pwedeng makitaan niya ng negative traits, negative energy, like, yung mga pangit, alam mo yun, doon niya ma-realize, yung person na ito is manipulator, this person is very narcissist, ayoko nitong person na to, and the Seven of Pentacles, hindi nag-grow, makikita niya yung relationship, yung connection, yung finances niya, hindi nag-grow with that person, and the tendency for that relationship na pwedeng magkaroon ng, you do have the Tower, this is ending, separation, lalo na with the Two of Cups, so ito ay relasyon na pwedeng mag-end dahil magkaroon ng kaliwanagan regarding this.
Especially with the Four of Wands, kung stable na yung connection or relationship nila. For example, they're already married or nagsasama. Especially kung may ganun, nakakita tayo ng energy na magigising or makikita niya yung mga ayaw niyang makita. Tapos, there's a possibility of that. Some kind of ending sa relationship. And nakakita tayo dito ng pagpaplano na mag-travel or what. And or makipag-communicate sa iyo itong person na to. The Six of Pentacles, this person wants to work out with you. Pero by the time na makikipag-connect or communicate siya sa'yo, I feel like yun nandun na yung pagpaplano, pero wala pa tayo nakitang actions. Ang nakuha lang natin yung pagpaplano na makipag-connect or communicate or mag-travel, pupunta sa'yo, person na to. Pero nandun yung pangangarap niya pa lang nito. Yeah, I don't see any actions yet. I feel like kung ano man yung mga bagay na ginagawa mo, like, pinapakita mo yung creativity mo, you're focusing on that. This person is admiring you, especially pag siya ay drunk or nakainom yan. This person is really admiring you. Pwedeng doon niya nagagawang i-check yung mga bagay tungkol sa'yo, like your social media, your pictures. Maybe kung may naiwan kang picture sa kanya in the past, nandun siya lalo mas nangangarap eh. And yan, if you are active sa social media, pwedeng ganun. Lagi kanya tinitignan, and then nandun yung pagkagusto niya lalo sa'yo lumalalim. So nandun yung pagbuo ng pangarap lalo sa'yo, especially na unti-unti na nga bumabagsak yung kanyang connection at relationship with someone dahil unti-unti na niyang nakikita yung mga hindi niya gustong makita dito sa taong ito. So that's it for now. Thank you for watching, guys. I love you all, and bye-bye.